deepfake AI. Si Marcos Jr., si Lee Satanas ang numero 1 nagpapakalat ng deepfake at ng AI at nagbabayad sila ang gobyernong bangag ng mga trolls at deepfake AI comments, di ba? Napatunayan na natin yan, nandyan sa bultakan, ang mga comments ng kanilang vlog ay deepfake AI and trolls. So itong salot sa lipunan na gobyernong ito ang kikitil ng buhay, ang gugurgur sa inyong lahat. Dahil kitang-kita ng mata ninyo ang behavior ng pagdampot ng pulburon, ng white powdery substance, pero pilit nilang pinagtatakpan, pilit nilang kino-cover up. Sabi ko nga mga kababayan, kung ganitong harap-harapan sa multi-milyong Pilipino, 100 million Pilipino na nakakita nitong pulboronic video na to, pilit na tinutuslok o binubulag ang inyong mga mata. How much more yung nasa likod ng camera, behind the scene, ang pagnanakaw nila, pagsasmuggle nitong bangag na gobyernong ito. Hindi yun nakikita yun mga reports lang. Eto nakikita ng mga mata ninyo. Pero pilit nilang tinitwist ang inyong utak at pinagtatakpan. Ano ang sabi ng report dito? Colonel Fajardo, the PNP Chief Public Information Officer, said the anti-cybercrime group coordinated with the Department of Information and Communications Technology for the possible removal of the video from social media sites as Facebook. Kasi hawak nila ito Hawak nila ang mga social media platforms. Kasi nakikipagsabuatan yan si Lee Satanas. Yang gobyernong ito, sino ba taga DICT? Si DICT Ivan Uy, sino ba ang head niyan? Based sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, kasabwat ni Lisa na nakipag-usap sa Smartmatic para dayain o distrongkarin ang halalan 2022. Sino pagkakatiwalaan mo? Kayo ang mga mata ninyo? O si DICT Ivan Uy na kinasabwat ni Liza na sinumpaang salaysay ni Glenn Chong na sila ay nakipag-sabuatan sa Smartmatic. Hindi mo pwedeng pagtaniwalaan ang mga bangag na gobyernong ito dahil even yung mga mata ninyo, ang mata ninyo ang nakaobserba, nakakita na nasa tama kayong kaisipan na hindi naman bangag ang inyong pag-iisip. Gusto nilang pagtakpan. Okay? Gusto nilang busalan ng inyong mga bunganga. Gusto nilang lagyan ng spiring ang inyong mga mata para wag ninyong mapanood o wag kayong maniwala doon sa video na yon. Isang malinaw po na adiktador ang gobyernong ito. Kaya kumilos na kayo, naintindihan ko, katatapos na ng baha. Katatapos na ng baha at nagsinungaling si Bangag, hinagupit siya ng Diyos. Okay, na ito ang kasinungalingan mo. Finact-check, sabi niyo nga, finact-check siya ng natural disaster na ipinagyabang na ang flood control ay 5,500 at ginastosan ng what? Sa 2024 pa lang halos 245 o 244 billion pesos, pero binaha pa rin kayo. Ano ang kapalit? Anong kapalit? Anong binigay sa inyo? 3 kilong bigas, 3 kilong sardinas? Pero 245 budget sa flood control, saan napunta? Di sa mga hungang na kongresista, sa mga kontraktor, at sa mga kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Kaya kayong mga palangga, kayong mga Pilipino, lahat ng Pilipino all over the world, patuloy kayong kakawawain at pipiringan ng inyong mga mata, bubusalan ng inyong mga bibig. Dahil harap-harapan na, sampal na sa inyo, nakikita nyo na tinarget at pinatumba ang ating mga videos. Pero do you think nagtagumpay sila sa pag-take down nila? Hindi. Kasi hindi na yun mabura sa inyong isipan, hindi na rin mabura sa inyong mga computers na nandiyadyaan na may isang bangag. Authenticated yung video na yan. Kaya nga, di ba, ang palusot nila ay hindi yan sikuting. Una, sinasabi nila deepfake AI. Pero authenticated yan, magsa-stand yan sa korte. Okay? Ngayon, itong si Gibo na sinungaling, okay, na natataranta, na
You know, nag-aambisyon na magpresidente. Nag-aambisyon ka, di ba? Yan. Nag-aaway-away na kayo dyan nila tambalos-los. Dahil nag-aagawan kayo kung sino susunod na upo sa inyo. Ha? At ikaw tambalos-los, may singit ko lang, ikaw bangag. Ikaw tambalos-los, mismong pamilya mo na Romualdez na ginasika-sika ninyo, na hindi nyo binibigyan ng pansin na Romualdez nagsusumbong sa akin. Ikaw bangag Junior, ang kamag-anak ninyo, nagsusumbong mga Romualdez, ha? Meron pa pala kahit papaano konti, I don't know kung ano tong agenda nito, pero nagsusumbong na positive yung item, positive yung video, ikaw daw yon bangag. Kaya gusto nyo, ginagamit nyo ang kapangyarihan, inaabuso ninyo, ang PNP, lahat para burahin ninyo. Hindi pala ikaw to malayo pala yung mukha, Koreano pala. Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan? Bakit gumagastos kayo ng milyong-milyong sa task force na ito to remove that video kung hindi ikaw? Mga kababayan, sabi ko, hindi ako titigil sa kadadaldal dito, pero kayo ang kawawa dito dahil kayo ang binabaha, kayo ang nahihirapan, kayo ang di makabili ng bigas na 29 na hindi alam ng Pangulo nyong ngagva na may 29, na may 50 to 65 pala na bigas. Kasi lagi siyang nakatira ng pulburon. Okay, ano sabi dito? Ni Pardo. O, ayan. Naipagtulungan nga sa DICT. Sabi nila, we are reminding the public not to share the video because based on initial investigation is fake. See, wag nyo daw i-share. Based on the initial is fake. Ano yung methodology na ginamit nila? Di ba picture lang, nilagay lang nila sa folder, binlow up lang nila? Meron ba silang thorough analysis like mga forensic experts? Wala. Okay, wala. Puro lang picture-picture na ganun. Hindi nila ipinaliwanag, hindi nga nila in-explain sa inyo kung anong ginamit nila. Ang sinabi lang nila, spectral imaging ek-ek. At based sa, I think kay, sino yung nag-research doon? Si SAS. Yung spectral imaging na yon ay ginagamit lang sa mga documentation. I mean, sa pag-check ng documents kung legit or not. Not sa video. Okay? Kasi, ang ginawa nila, kung titignan ninyo, matatalinong mga palangga, ang pagpo-forensic ng isang, bakit ko alam yan? Kasi in-explain yan sa akin ng forensic expert dito sa Jamaica. So, ano ang way niyan? May tinatawag pa silang morphological process. Google nyo na lang. Morphological process, yung mga pixels, yung maraming mga very technical na mga analysis. At hindi yan pwedeng 30 minutes lang ang pag-a-analyze niyan. Okay? Actually, ang minimum hours niyan sa pag-analyze based sa forensic expert, okay, na kinonsult ko dito sa Amerika. At para sa kalaman ninyo, hindi lang ako sa Amerika nag-consult niyan. Okay? Even outside America. Alright? Bago natin inilabas yan. So, minimum hours to analyze the video. The video, okay? 5 hours to 20 hours. Pero dahil picture lang ang inanalyze ng mga hunghang at nag-focus sa tenga, tenga, hindi nag-focus sa eyebrows, dito sa eye bag, sa lips, di ba? Sa hair, wala. Kasi ayaw nila mag-focus. Kasi the intention is para ampatin ang wildfire. Para takpan. Dahil nakita na ng buong mundo kung paano sumigot ang presidente nyo Di ba? So kaya ganun. Ngayon, ginagamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya forever kayong kawawa, forever kayong third world country. Forever na dugyot ang Pilipinas. Forever na manglilimahid kayong lahat. Maliban sa may mga negosyo o negosyong nakakadikit sa gobyerno na hindi nagbabayad ng tamang buwis, maliban sa mga kongresista, na mga senador, mga politiko na araw-araw kayong pinagnanakawan, forever kayong maghihirap. Bakit? Tignan nyo, mga middle class, binaha kayo. Anong gagawin nyo ngayon? Kuting-kuting pa rin? Sino ang may kasalanan ng baha na yan?
ang gobyerno. Kasi ang pera ninyo, ang taxpayers' money, ay pinondo dyan. Imagine nyo, just for 2024. 2024, this year, 244 billion pesos. I believe, first time in the history, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkatanda ko bilang isang buhay na ako ay lumaki dyan sa Maynila. Okay? Na naranasan ko rin ang bagyo at baha. First time na binaha kayo ng ganyan sa karamihang bahagi ng Maynila o ng National Capital Region. Bakit? Kasi ang pera ninyo, ang taxpayers' money, ay kinamkam ng kongresista, ng senador, ng kontraktor at tiwali na ahensya ng gobyerno. Sino ang may kasalanan? Okay? Kayo. Bakit? Hinahayaan nyo magnakaw ng magnakaw at nakikita nyo na yung video ni Kuting, okay pala, nakasmile pa lang kami. Ay, hindi yan. Okay lang yan, kahit sumisingot. It's your life, it's not my life. I'm telling you. Kayo ang tumurag sa baha. Kayo ang lumusong sa baha. Kayo ang naglimas. Naranasan ko na yan, ang paglilimas ng tubig. Lahat yung mga naranasan nyo ngayon, naranasan ko na yan. Kaya ganito ang pakaramdam ko, na natakasan ko na, at least so far, wala pa naman ako na naranasang dilubyo dito sa California. Diba? Hindi naman kami binabaha dito, more on. Ay, may mga part pala in the past. Meron, pero dito konti lang. But anyway, yaan kayo ang nahihirapan. Nakita nyo na ang video na yan. Pinati-take down nila. Imagine nyo ginagamit. Nasaan ang power? Nasaan ang kalayaan ng mga Pilipino na ipakita sa buong angka ninyo ang video? It's like, kung wala tayong Facebook, kung walang social media, ang equivalent niyang ginagawa nila, ginugurgur kayo. Katulad ng paggurgur ng gobyerno kay Percy Lapid, na numero 1 nagtuligsa kay Kuting sa kanyang polboronic. Okay? So kayo ang kawawa, hindi ako. Do you think kawawa ako pag ayaw nyong kumilos? Ayaw mag-speak up? Hindi. Kayo ang kawawa. Kayo na naman ang babahain. Ngayon, panahon na ng baha. Panahon na ng tag-ulan. Ano ang sabi ng DPWH? Ha? Ano ang sabi nila? Ay, kaya kasi binaha, nagkataon malakas ang ulan. Nagkataon daw malakas ang ulan, kaya kayo binaha. Tapos si Marcos Jr. nagyabang sa kanyang SONA na may 5,500. O tapos bilang naglabas, gagawa siya ng what? Magbubuo siya ng National Flood Control Plan or Master Plan? Really? So yung pinagyabang niyang, which is alam naman natin na walang 5,500 na flood control, ibig sabihin hindi dumaan sa proper planning. So yung mga pinagsasabi niya sa SONA ay mga katang-isip lamang at gawa-gawa panlilin lang sa inyo. Ulitin ko mga kababayan ko, okay? Na kayo ang maghihirap, kayo ang magkakaroon ng sakit kapag binaha ang inyong mga anak. Kayo naman nababasa ang inyong imagine, baka mga pictures ninyo. Ako, mga old photos ko nung bata ako, nawala Kasi nabaha kami yan, baka, I hope yung sa inyo na iligtas ninyo. Nakita niyo yung iba hanggang bubong. Diba? Bubong na lang ang naiwan, nasa taas na sila. At hindi nire-report ng mainstream kung ilan ang nangamatay. Kung ilan ang casualties. Pinipigilan ba sila ng bangag na gobyerno para hindi i-highlight kung ilan ang mga nasawi? Halos wala kang makita Ang na-highlight nila si bangag. Diba? Na nagkukumpas-kumpas. So wala ka nang maaasahan dito sa mainstream media na ito dahil kinakasabwat din ng gobyerno. Sino pa asahan ninyo? Ha? Sino pa asahan ninyo mga palangga? Okay. Dali. Ha? Wala kayong maaasahan dahil pariwara na talaga ang inyong mga, kung nga lang, sabi ko nga, lipulin lahat. Diba? Kung pwede lang, lipulin sila lahat at palitan ng totoong bagong muka. Magsimula ka sa bata. Kasama kayo doon. Kung lilipulin lahat, kasama kayo doon. Pero, wishful thinking ko lang naman yun, na mabago ang sistema sa Pilipinas.
Now, sabi niyo, the so-called pulburon video showed a man, di ba, singhuting what appeared to be pulburon. Sabi pa dito, pulburon is a local pastry made of powdered milk and flour and individually wrapped in a cellophane or paper. Talagang may translation pa tong Philippine Star. The PNP and the National Bureau of Investigation on Tuesday presented their findings in which they concluded the person in the video is not Marcos. Come on! Natural! Diba? Mga bayad dyan mga yan, sumusweldo, natural, kahit na identical, diba? Kahit ang pagniwi at ang pagsingot si Marcos, sasabihin nila hindi. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Harap-harapan na nakikita na ng inyong mga mata, parang sinasabi ko sa inyo na anong kulay ito? Puti, diba? Anong kulay ito? White. Pero ang mga na gobyerno, sasabihin nila, no, hindi yan puti. Pula yan. Diba? Ganon, yun ang example na alam mo na kulay puti itong papel na ito, pero dahil gusto ko nilang bulagin, mga kapalangga, sabihin nila pula yan kahit puti. Kaya kawawa talaga kayo. Kayo talaga ang kawawa dyan kasi kayo ang naghihirap, kayo ang nanglilimas, kayo mga anak niyo nagkasakit, even ang UST Hospital, di ba? Binaha sila, mga pasyente, lahat kayo. Ilan ang nagurgur nung Karina? Wala. I mean, may nagurgur, pero ayaw i-highlight yan ng media. Kasi ayaw nilang malaman ninyo.